Hay, tatay, pakidala nga itong mga bag sa taas. Bilis, dali. Baka madumihan pa to rito. Ano ba yan? Sige po. Pang ilang floor po? Sa second floor, Toy. Huwag mo ibabagsak sa saig, ha? Huwag mo ring hilain pa akin sa hagdan. Buhati mo hanggang sa taas, mamahalin yan. Kayo po ba yung anak ni Manang Lourdes? Isang kwarto na lang po kasi yung walang laman dun. Nasabihan na po ako ni Mama na para daw yun sa bagong landlady. Ako nga, kaya wag ka ng puro dakdak dyan at bilisan mo ng kumilos. Napatikom na lang ng bibig ang batang si Oyo sa suway na yun ng bagong dating na babae. Hawig nito ang yumaong si Manang Lourdes, ngunit napakalayo ng ugali sa ina sa unang bungad pa lamang. Saktong nasa labas kanina ang bata nang manduhan ni Daisy kaya wala na itong nagawa. Base sa pananamit ng babae, halatang galing ito sa ibang bansa. Naka-jacket pa kasing makapal kahit na matindi ang sikat ng araw. Todo hingal naman si Oyo sa pagbuhat ng malaking bag dahil sa kabigatan. May lalaki namang kasama ang babaeng nag-utos sa kanya, subalit sariling maleta lang nito ang hila-hila. Nang makarating na sila sa silid at maingat na nailapag ni Oyo ang bag, naghintay ito saglit sa pinto. Napataas naman ang kilay ng babae ron. Ano pang tinutunga-tunga nga mo dyan? Tapos ka na sa trabaho mo kaya alis na. Naghihintay yata ng suhol yan, love. Kadarating lang natin, Oliver. Chocolate agad? Bakit nilabas mo yan? Itago mo yan doon. Napatingin ng batang si Oyo sa kinakain ng lalaki. Tsokolate yon na halatang mamahalin sa amoy at itsura pa lang. Dahil likas na mahilig sa matamis, natakam siya. Sa bata niyang isip, lalo't may mga nakatatandang naguutos, inaasahan niyang bibigyan siya ng kahit na anong candy. Ngunit mali siya. Mukhang walang balak ang babae at ang lalaki na may tila iniinggit pa siya. Toy, gusto mo ba? Gusto mo? O sige, bili ka. Love, sabi ko na sa'yo naghihintay na maabutan ng grasya to eh. Ay, para sa ganong gawain, suhol ka agad. Ako na ang landlady nyo. Kaya natural lang na tumulong kayo sa akin. Mga kabataan talaga ngayon, lahat ng kilos dapat may kapalit. Ganyan ba kayo pinapalaki rito? Pasensya na po. Alis na lang po ako. Ay, kakastress. Ang init na nga ng panahon, mas lalo pang umiinit ang ulo ko. Bakit ka pa kasi nag-jacket hanggang dito? Nasabihan na kita sa airport na tanggalin mo yan eh. Isa ka pa ha, sa susunod huwag kang maglalabas sa mga dala nating galing abroad. Mainit sa mata ng mga pobre yan. Baka magulat na lang tayo, ipakalat na nun sa mga tao sa labas na may dala tayo. Alam mo naman ang ugali ng mga tao rito. Sunod-sunod yung bibisita kunwari at mangangamusta. Tapos manghihingi lang pala. Nilisan ni Oyo ang lugar na yon ng may hinanakit. Rinig niya pa rin kasi ang pahabol na pasaring ng babae. Hindi naman siya pinalaking puro hingi o umaasa sa suhol. Talagang sanay lang siya sa lugar nila na kahit matatanda, marunong magpasalamat. Hanggang sa makauwi na lang siya, masama ang loob niya na napansin naman ng nanay niyang si Maricar. Oh, anak, nakabalik ka agad. Hindi ba natuloy ang laro niyo ng kaibigan mo? Hindi pa po ako dumiretso sa court, Nay. Ay, bakit? Naabutan ko po kasi sa labas yung bagong landlady. Tinulungan ko po sa mga gamit nila. Pero ang damot, sobrang layo kay Manang Lourdes. Kung siya yun, binigyan na ako ng chocolates. Oyo anak, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi sa lahat ng oras may kapalitang tulong na binibigay natin sa iba. Baka naman pagod sa biyahe at natsyempuhan mo lang na bad mood. Hayaan mo at makakagaangan mo rin ang loob yun kapag nagtagal. Kawawala lang din kasi ng nanay niya kaya pagpasensyahan mo na anak ha. Pinagaan na lang ni Maricar ang loob ng anak. Hindi pa man niya personal na nakakausap ang anak ng dati nilang landlady, alam niyang tulad ni Manang Lourdes, may kabaitan itong taglay. Naisip niya na lang na kahit kasi silang simpleng tenant lang, naapektuhan sa pagkawala ng nakatatandang babae. Paano pa kaya ang anak nitong mula sa malayo? Magandang umaga. Ikaw na ba yung anak ni Ate Lourdes? Ako nga pala si Maricar. Nasa dulo lang ang unit namin malapit sa'yo. Ay, hello. I'm Daisy. Sorry, hindi ko pa nalilibot ang apartment para magpakilala sa mga tenant. Ano ka ba? Ayos lang. Maiintindihan din ng iba kasi kauuwi mo lang din. Nakikiramay nga pala ako ha.
Napakabuting tao nung si Ate Lourdes. Laging mabilis lapitan at parang nanay na namin siya rito. Nalungkot talaga kami nang mawala siya. Ayos ka lang ba? Malungkot ako sa nangyari pero ito nga't kailangan ko ipagpatuloy ang naiwan ni Mama. Di nga lang ako sigurado kung makakaya ko ba maging landlady nyo. Wala akong experience at mas sanay ako sa buhay sa ibang bansa. Huwag kang panghinaan ng loob ka agad. Kung may mga tanong ka tungkol sa nakagawian namin dito, willing naman akong tumulong sa'yo. At kung tungkol naman sa pamamalakad ng apartment, may alam akong taong makakatulong sa'yo. Kung ayos lang sa'yo, dadaling ko siya sa unit mo bukas. Wala namang nagawa si Daisy kung hindi ang pumayag sa alok ni Maricar. Ayaw niyang mabadshot sa mga tenant kaya kailangan niyang magbait-baitan. Kaya kinabukasan, umaga pa lang, kumatok na si Maricar sa kanila. May kasama itong may kapayatang lalaki na nakasalamin. Kung pagbabasihan niya ang postura nito, masasabi niyang mas bata ito sa kanya't halatang estudyante pa sa unipormeng suot. Nang makaupo ang mga bisita, pansin niya ang pagtingin ng lalaki sa litrato ni Lourdes na nasa pader. Nagulat naman si Daisy nang pasimple itong nagpunas ng luha pagkatapos titigan niyo ng ilang saglit. Nang magtagpo ang mata nila, nahihiya itong napaiwas at nagpaalam na papunta ng banyo. Ayos lang ba siya? Pagpasensya mo na yung si Jericho, Daisy. Malapit kasi talaga yung kay Ate Lourdes. Si Jericho ang laging katuwang niya sa mga papeles na hindi niya masyadong maintindihan. Para na rin niyang nanay yun kaya naapektuhan talaga siya nang biglang mamaalam ang nanay mo. Tapos si Aling Lourdes din minsan ang tumatayong magulang nun sa eskwelahan kasi nga ulila na yung bata. Ay ganon, nakakalungkot naman pala. Kaya ko rin siya dinala rito kasi kabisado niya ang tungkol sa mga bills o kung anumang kalakaran sa rentahan. Maaasahan mo yun sa accounting. Sana maging tulong siya sa'yo, Daisy. Malaking bagay din sa kanya yon, pandagdag baon niya rin kung ayos lang sa'yo. Pinigilan ni Daisy na tumaas ang kilay sa sinabi ng babae. Ang buong akala niya kasi, libre lang ang tulong na ibibigay sa kanya. Kung alam niya sanang may bayad, umalma na siya una pa lang. Hindi niya rin kasi nagustuhan ang balitang malapit pala ang naturang binata sa kanyang ina. Malamang naikwento na yun dati ni Lourdes sa kanya. Wala lang talaga siyang pakialam sa tuwing tumatawag ito na hindi niya tinandaan. Pagkabalik ni Jericho, sakto namang pagpasok ni Oliver sa pinto. May dala itong pagkain, kaya naman agad na palihim na sinenyasan ni Daisy na itago muna. At ginawa naman yun ng kanyang nobyo. Dumaan lang ulit ito sa pwesto nila para bumati at magpakilala. Ngunit bumalik din agad sa kusina. So, Jericho, tama? Nasabi ni Maricar na may alam ka raw sa paghawak ng papeles nitong apartment? Ilang years mo na bang ginagawa yon? Mga 2 taon pa lang po simula nung mapag-aralan namin sa school. Napansin ko kasing nahihirapan lagi si Aling Lourdes kaya ginawan ko siya ng sariling system para madali na lang sa kanya. System? Sa phone ba o computer ang tinutukoy mo? Sa pagkakaalala ko, hindi naman techie ang mama ko. Hindi nga po ate, sa papel lang po kasi malabo na ang mata niya. Bale sinulat kamay ko lang yung unang blankong kopya tapos pina-photocopy ko para may reserba siya kada buwan. Kita mo na, Daisy, ang galing talaga nitong si Jericho, di ba? Hindi sayang ang pagkumbinsi ni Ate Lourdes na bumalik siya sa school. Nahihiyang napayuko lang si Jericho sa papuri ng babae. Mukhang kumbinsido na talaga si Maricar na ilakad dito para umalalay sa kanya. Ngunit para makaiwas sa dagdag bayarin, hinanapan na lang ng butas ni Daisy ang binata. Kung may sistema naman palang ginawa para mapadali ang buhay niya, yun na lang ang aaralin niya kaysa magbigay pa ng pera sa iba. Ganun pa man, ayaw naman niyang derechahan itong tanggihan kaya sa siguristang paraan niya na lang idinaan. Salamat sa tulong mo nung panahong wala ako rito para alalayan si Mama, Jericho. No offense pero kasi balak ko sanang gawing mas pulido ang sistema nitong apartment. Ang plano ko, mag-hire na lang ng accountant. Pabor din siguro to sa'yo kasi di ba nag-aaral ka pa? Ayoko naman makasagabal kung sakali. Tama po ate. Sige po, kung anong tingin niyong mas makakabuti.
ayoko rin namang pumalpa kung sakali. Siguro dahil sa kabaitan lang ni Aling Lourdes kaya pinapayagan niya akong gumawa ng pang-professional na trabaho dapat. Hindi naman sa ganon. Alam kong may potensyal ka talaga. Sa ngayon kailangan ko lang maghanap ng may background na sa ganitong kalakaran. Pero malay mo in 2 years, kapag nakagraduate ka na, kunin na kitang accountant ko. Oo nga. Hayaan mo, Jericho. Hahanap ako ng ibang racket para sa'yo. Ay, teka, 6:00 na pala. Nagutom tuloy ako dahil sa naamoy kong ulam nyo, Daisy. Mukhang masarap. Kakain na ba kayo? Mauna na kami ni Jericho. Inilihis na lang ni Maricar ang usapan. Napahiya kasi siya ng kaunti dahil sa pagtanggi ni Daisy sa dulo ng pag-uusap nila. Ang akala niya kanina, matatanggap agad ang sinabi niya. Ngunit biglang mag-iiba pala ang isip ng babae. Sa pagpansin naman na yon ni Maricar, pinandilatan ni Daisy si Oliver na kalalabas lang ng kusina. Kaya pala nalanghap nilang amoy dahil binuksan nito ang dalang ulam. Sa mga ganitong eksena, tipikal na aanyayahan ng may-ari ang bisita na manatili kapag napansin ang pagkain. Ngunit iba si Daisy. Ay, oo nga pala, maggagabi na rin. Siguro may naghihintay pa sa inyo sa bahay nyo. Pasensya na natagalan pa kayo rito. Hatid ko na kayo sa labas. Sige, salamat Daisy. Oh, uuwi na kayo? Oo love, uuwi na sila. Ingat pa uwi Maricar, Jericho. Usap na lang tayo sa susunod. Isang apartment lang naman po tayo kaya hindi na nakaabot pa ang mahinang tugon ni Jericho ng pagsarahan na ni Daisy ito ng pinto. May kalakasan yon at maituturing na may pagkabastos na nagpapahiwatig na tapos na ang usapan. Kita naman ang lungkot sa mukha ng binata kaya tinapik na lang ni Maricar ang balikat niya bilang pag-alo. Pasensya ka na Jericho ha. Ganun palang ugali ng landlady natin. Ayos lang ate, ganito talaga ang buhay, tanggap ko na. Pero kung si Aling Lourdes lang yun, pumayag yun kaagad. At kung hindi man, hindi yun mang mamaliit. Aalukin pa tayong pareho na kumain kasabay siya kasi ginabi tayo sa bahay niya. Nakita mo ba yung ginawa nila kanina? Kasi ako, halatang halata ako eh. Medyo madamot nga siya no. Pero baka sa nakagawian niya lang yun. Ayoko rin namang manghusga kaagad. Basta ngayon pa lang masasabi ko ng malayo talagang ugali nilang mag-ina. Ay, nakakamiss tuloy si Aling Lourdes. Mama, saan ka po ba galing Kasama mo pa ang parang Jericho ko Galing ba kayo dun sa babaeng madamot? Alam ko na, hindi rin kayo binigyan ng chocolate. Shh! Uy, nakong bata ka talaga kapag ikaw narinig nun nga pala Jericho, dun ka na kumain sa amin Nagluto ko ng adobo kaninang tanghalian. Iinitin ko lang. Magbalot ka rin para pambaon mo bukas. Pumayag naman si Jericho at sinamahan na mag-ina sa kanilang unit. Hindi na bago ang ganong bigayan sa apartment nila. Nasanay na sila na kung sinong may sobra, yun ang nagbibigay. Kaya di rin nila masisisi ang paninibago ni Oyo sa bagong dating. Maging sila, ganun din. Wala kasi sa bokabularyo ni Aling Lourdes na magdamot. Kaya ang makitang halos takpan ni Daisy ang mata nila kanina para lang hindi sila manghingi ay isang palaisipan sa kanila. Sa loob ng unit naman, abalang nilalantakan ng magnobyo ang tinagong pagkain. Maingay pa ang pagnguya ng mga ito na animoy maaagawan. Buti talaga, nalusutan ko kanina. Sinenya sa nakitang itago mo pero binuksan mo pa talaga kaya naamoy tuloy. Tapos umirit ka pa ng pauwi na sila. Ay nako Oliver. Sorry na love, hindi ko talaga mapigilan kanina Natakam na ako. See, sarap na sarap ka ngayon, halos masimot mo na Isipin mo na lang kung kahati natin yung dalawa kanina. Di bitin tayo sa kain. Oo nga love tama ka. Kaya mo, hindi na mauulit sa susunod. Tsetsempo na ako bago pa sila pumasok sa pinto. Sa unang buwang paninirahan ni Daisy at Oliver sa apartment, nakilala na nila ang lahat ng tenant. Talagang sinanay ng babaeng makipagplastikan kahit naaalibadbaran siya na palaging bukang bibig ng mga ito ang nanay niya. Sawa man siya sa ganong usapan, naisip niyang konting sakripisyo lang din yon sa kitang pumapasok sa bulsa niya buwan-buwan. Tiba-tiba silang magnobyo kung tutuusin.
Ang apartment building kasi na pinundar ni Lourdes ay may 4 na palapag. Bawat isa ron may 3 kwarto maliban sa unang palapag na may common area at laundry room lang na hindi pa niya nalilibot. Meron ding isa pang pintong nakadugtong doon na hindi na niya pinagtuunan ng pansin. Buong akala kasi ni Daisy, stockroom lang yon. Kaya laking gulat niya ng isang araw na maglabas siya nang lumabas sa maliit na kwartong yon si Jericho. Ay, ate, nandyan po pala kayo. Magandang umaga po. Jericho, bakit diyan ka sa stockroom lumabas? Anong ginagawa mo rito? Ho, dito po ako nakatira ate. Kakagising ko lang, pasensya na. Papasok na lang po ako ulit para hindi makaistorbo sa inyo. Hindi, huwag kang pumasok ulit. Hindi pagiging istorbo mo ang concern ko rito, Jericho. Kailan ka pa naglalagi dyan, ha? Palihim ka bang nagsasquat sa amin? Diyos ko, sumagot ka! Sandali lang ho ate, huwag muna kayo magalit. Hindi po ba nasabi sa inyo na dito ako nakikitira? 5 taon na po ako rito. Bali yung stockroom dati, ginawa ko pong sarili kong kwarto. Sigurado naman po kung hindi yun nakaligtaan ni Aling Lourdes kahit bago siya nawala. Ikinagulat yon ng babae at sinubukan niyang alalahanin kung may binilin bang ganun ng ina nang ipasa sa kanya ng abogado ang pagmamay-ari nito. Nang maalala niya ang tambak na mga papeles at liham na hindi niya pinapansin, naisip niyang baka nandoon ang kasulatan na nagsasaad ng mga kailangan niyang malaman. Napapikit naman siya ng mariin. Kaya pala lagi niyang nakakasalubong ang binata kahit matagal niya nang tinanggihan na magtrabaho sa kanila ito. Iisang teritoryo lang pala sila. Mamaya ako titingnan ng katibayan na pwede kang tumira dito, Jericho. Pero ang pinagtataka ko, bakit lumipas na lang ang 1 buwan wala ka man lang inabot na bayad sa akin? Ano yun? Libre ang renta mo rito kasi utusan ka ng nanay ko dati? Ay, hindi po ate, hindi ako ganun. Hindi man po niya tinatanggap ang pera ko, nagbabayad pa rin ako sa sarili kong paraan. Napagkasunduan lang talaga namin ni Aling Lourdes na bilang bayad, ako po yung magme-maintain ng stock sa laundry room at maintenance nitong apartment. Nako, cover naman ba ng binibili mo ang dapat na halaga ng renta mo? Baka nalulugi na pala ang nanay ko. Mukhang mahal pa ipaayos ang kwarto mo. Ako lang po ang gumastos at nag-ayos nito ate. Sigurado akong patas lang ako magbayad kahit pakitaan ko pa kayo ng resibo. Malaki po ang tulong sa akin ng mama niyo nang wala akong matirhan. Sana po, huwag niyong isipin na pinagsamantalahan ko ang kabaitan niya. O sige, pero kakausapin ulit kita kapag na-check ko na. Hindi na lang tinuloy ni Daisy ang sanang pag-uusisa sa binata dahil parang paiyak na ito. Nang makauwi naman siya sa unit nila, inumpisahan niya agad ang paghahalungkat ng papeles na iniwan ng ina. At doon nga nahanap niya sa loob ng nakabukod na folder mula sa karamihan ng tinutukoy ni Jericho. Naglalaman niyo ng mga resibo at kasulatan na pinayagang maging tenant ang binata sa naturang kwarto. Bukod pa ron, may mga litrato ng bawat gunita ng binata sa tuwing nakakakuha ito ng gantimpala sa eskwela. Sa mga litratong yon, kitang si Lourdes nga ang tumayong ina rito. Subalit hindi yon ang ikinabigla ni Daisy. Napabitaw siya sa isa pang papeles na nagsasaad na may iniwang pera sa binata ang kanyang ina. Ganun naman siya nadatna ni Oliver. Oh, love, ano yan? Ba't parang nakakita ka ng multo? Love, basahin mo nga to. Dahan-dahanin mo at siguraduhin mong tama ang pagkakabasa mo. Nababaliw na yata ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Dali na, basahin mo. Sabihin mo sa akin iba lang ang nakikita ng mata ko. Ito. Una, babasahin ko na. Baka duldul ka naman. Saglit lang, teka. Nakasulat dito na pagkatapos daw makagraduate, makakatanggap ng perang panimula si Jericho. Wait lang, kanino ba to? So tama nga. Talagang may makukulimbat ang lalaking yun sa huli. Pampihira. Ano bang klaseng panguto ang ginawa nun at nabilog ang utak ng mama ko? Hindi makapaniwala si Daisy sa natuklasan niya. Masakit nang tanggapin na kailangan niyang patirahin si Jericho sa lugar na pagmamay-ari niya ng walang bayad. Dumagdag pa tong bagong kaalaman na mas lalong nagpakumplika ng sitwasyon.
Nang marinig naman ni Oliver ang rason kung bakit inis na inis si Daisy, nakibahagi rin siya sa pagkadismaya ng nobya. Isa sa karagdagang rason kung bakit sila umuwi bukod sa pamamahala ng apartment ay ang pangakong pamana ni Lourdes. Hindi naman kalakihan ng pera kung tutuusin kumpara sa makukuha ni Daisy. Kung bibilangin nga, pang 1 buwan na budget lang ng babae ang ganong halaga. Ganun pa man, ayaw ng babaeng may makikihati na kung sino lang. Bilang damay naman sa ganong kaisipan, tumulong sa pag-iisip si Oliver sa maaaring pwedeng gawin. Bakit hindi mo na lang kaya palayasin, love? Ikaw na ang may-ari nito ngayon kaya wala rin siya magiging angal kung sakali. Hindi mo ba napapansin kung gaano ka-close sa mga tao rito sa apartment? Kapag ura-urada kong gagawin yon, ano sa tingin mo sasabihin nila? Na malupit ako? Sino pang gaganahang tumira dito pag nangyari yon? Sa bagay, baka may sumabay pang umalis sa kanya rito kung sakali. So anong gagawin natin ngayon, love? Ibibigay mo na lang ba yung pera? Ano siya, siniswerte? Kahit mamatay pa ako, hindi siya makikihati sa perang dapat na para sa akin lang. Pinagpaliban muna ng babae ang pagkausap kay Jericho tungkol sa renta kahit kating-kati na siyang singili ng binata. Ngayon, kailangan nilang maghanap ng mapagtatanungan kung may lusot ba sila kung ililihim na lang nila ang lahat. Base kasi sa iniwang kasulatan ni Lourdes, bukod sa abogadong naglagda nun, silang magnobyo pa lang ang unang nakakaalam. Saktong may abogado pa lang ninong si Oliver na inimbitahan niya para mahingan niya ng payo. Inaanak, may lusot naman kayo rito kung sakali. Kaya nga lang, fixed bequest dong matatanggap niya. 2 lang ang choice nyo rito. Pwedeng papirmahin nyo siya ng kasulatan na tinatanggihan niya ang pera o maghintay kayo ng ilang taon pagkatapos niya makagraduate na hindi niya kiniklaim. After some time kasi, automatic tong mawawala ng visa. Kapag ba dumating yung oras na yun na hindi niya kiniklaim, mapupunta sa amin ang pera? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Medyo matrabaho tong gagawin nyo kaya sigurado ba kayong ilalaban nyo pa? Mas mahal ang magagastos nyo sa paglakad nito kaysa sa perang ibibigay nyo. Paano kung siya na mismo ang pipirma na tatanggihan niya yon? Ganun pa rin ba ang resulta? Kung ganong case, may labang ka. Bilang ikaw ang main na beneficiary ng namatay, automatic na ikaw ang makakatanggap. Yun kung mapapapayag mo ang taong to. Sa panahon ngayon, sino ba naman kasi ang tatanggi sa ganito, di ba? Natuwa si Daisy sa sinabi ng abogado. Kung ganun pala, may magagawa siya para walang makuhang kahit piso si Jericho. Hindi naman kasi ito kasapi ng pamilya nila. Wala ring ambag sa perang pinaghirapan ng kanyang ina. Ngayon, ang iisipin na lang niya kung paano mapapapirma ang binata sa balak niyang gawin. Kinabukasan, nang palabas na si Daisy sa apartment, nadaanan niyang nagrerenta sa katabing unit nilang si Melinda. Simpleng tinanguan niya lang ang nakatatandang babae para sana makaiwas sa pwede nitong sabihin. Subalit mukhang desidido itong batiin siya sa sigla ng pagsalubong sa kanya. Uy Daisy, ang glooming mo ngayon May lakad ka? Opo manang, may bibilin lang po ako sa bayan. Ay, mabuti pamilyar ka na sa pasikot-sikot dito sa amin, ano? Sanay ka na rin sa pagkain namin. Di ba't sa abroad iba mga putahe? Buti hindi nahirapan na sikmura mo mag-adjust. Mabilis lang din po makasanayan, manang. May mga dinala rin kasi kaming pagkain mula ron para balanse pa rin ang kinakain namin dito. Ay ganon? Ang galing naman. Ako kasi hindi pa nakakatikim ng pagkain galing sa ibang bansa Kung may matanggap mga package ang kumari ko, puro sabon at lotion ang binibigay sa akin. Ano namang gagawin ko ron, di ba? Baka kung sa'yo iba, iha. Baka naman meron ako dyan. Sige, sa susunod po, manang. Ay, mukhang malilate na po ko. Baka maabutan pa ako ng closing sa bilihan. Mauna na po ako. Hindi na bago sa babae ang pagpaparinig o lantarang paghingi ng kapitbahay nila. Nasanay na rin tuloy siyang iwasan o pangakuan na lang ang mga ito ng bagay na wala naman siyang balak tuparin. Sariling pera niyang pinambibili ng mga yon, kaya hindi niya maaatim na ibahagi yun ng basta-basta. Kinagabihan, habang abala si Daisy sa pagluluto ng pagkain nila,
Tutok na tutok naman si Oliver sa paglalabas ng gamit sa loob ng sarili nitong maleta. Isang buwan na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin ito nailalabas ang lahat ng gamit. Nagulat naman ang lalaki nang malabas na niya ang mga gamit at pagtaktak niya, may nahulog pang isang maliit na pakete ng tsokolate. Nang tignan niya, expired na yon. Siguro isa ito sa mga naisuksok niya na lang basta sa maleta nang mag-travel siya ilang taon na rin ang nakakaraan. Oliver, ano na naman yan? Kakain na tayo, puro ka na naman tsokolate. Alam mo minsan nalilito na ako kung boyfriend ba kita o anak dahil sa kasasaway ko sa'yo. Love, kumalma ka nga. Nakita ko lang to sa maleta. Wala akong bala kainin to, promise. Talaga lang ha? Huli ka na sa akto. Sinong niloko mo? Ay, ayaw mo maniwala? O tignan mo. Expired na to 2 years ago pa, kitam? Mukha ba makakain ko pa yan? Nakumpirma naman ng babaeng totoo ang sinasabi ng nobyo. Akmang itatapon na nito ang supot sa basurahan nang pigilan niya naman agad. Oh, anong gagawin mo dyan? Huwag mo itapon. Mukhang ayos pa naman tingnan. Makakain pa yan. Ay love, grabe ka naman. Mukha na ba akong patay gutom sa'yo? Hindi ko naman sinabing ikaw ang kakain. Ano ka ba? Ipamigay mo na lang. Sayang naman. Kanino ko na maibibigay ito? Baka mamaya may magreklamo, machismis pa ako. Di ibigay mo sa mga bata sa labas o doon na lang sa anak ni Maricar. Di ba gusto nun ng tsokolate nung nakaraan? Doon na lang, hindi niya mapapansing expired yan. Pagkatapos magapunan, inutusan ni Daisy na itapon na ni Oliver ang basura sa labas. Sumunod naman ang lalaki. Dinala niya rin ang tsokolate para ibigay sa madaanan niyang bata. Saktong pagbalik niya naman sa loob ng building, nakita niyang naglalaro si Oyo sa common area. Wala si Maricar kaya pasalamat siyang hindi siya nito mauusisa. Psst! Hoy! Oh, sa'yo na lang panghimagas. Ano po yan? Di tsokolate. Di ba gusto mo to? Nantitrip ka lang yata Susumbong talaga kita kay mama. Para nga sa ito kasi hindi kita nabigyan noong nakaraan. Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, sa iba ko nalang ibibigay. Teka po, oo na, akin na lang po. Tatanggapin mo rin pala Lokong batang to. Baka sa kislap ng mata ng batang si Oyo ang tuwa dahil sa natanggap na tsokolate. Niyakapan nito sa sarili ang isang buong supot pagkatapos suriin. Buti na lang talaga, binura ni Oliver ang marka ng petsa para hindi malamang luma na ang binigay niya. Akin pula to, kuya. Wow, kuya na ako ngayon Oo naman, tropa na tayo kasi binigyan mo ako. Salamat, Lodi. Oo na, pero daan-daan sa pagkain, Totoy Baka naman sumakit ang ngipin mo. Dapat tipirin mo para tumagal-tagal naman. Dahil minsan lang naman makatanggap ng ganong regalo si Oyo, sinunod niya ang sinabi ng lalaking tipirin ang bigay sa kanya. Tinago niya pa yun sa nanay niya sa takot na mapagalitan. Inunti-unti niya pa nung una ngunit sa sobrang sarap, hindi niya mapigilan. Sa mismong araw ding yon, agad nilantakan ng batang tsokolate at sa sobrang tuwa niya, halos maubos na niyang lahat ng laman. Nung una, takang-taka si Maricar kung bakit tila dumoble ang sigla ng anak niya. Ilang oras nga lang ang nakalipas, napansin niyang biglang naging balisa si Oyo at nagreklamong masakit ang tiyan. Bilang nanay, kinabahan siya agad. Anak, saan banda masakit? Ituro mo kay mama. Yung buong tiyan ko po masakit, mama. Sorry po, hindi na ako uulit. Tanggalin mo po yung sakit, please. Sandali lang anak, titingnan ko kung may gamot pa rito. Hala, wala na. Naku, ano bang nakain mong bata ka? Sorry po mama, huwag ka na po magalit. Hindi galit si mama anak, sorry na, tahan na. Hahanap tayo ng gamot mo. Pasko ng araw na yon at karamihan sa mga tao sa apartment, nagsiuwian sa kani-kanilang probinsya. Dahil sa sobrang taranta, huli na nang napagtanto yun ni Maricar. Nakailang ikot na lang siya sa bawat palapag para sana lapitan ng mga tenant na malapit sa kanya, ngunit wala talagang tao. Wala na siyang ibang malalapitan.
Medyo hindi na sila nagpapansinan ni Daisy mula nung araw na tinanggihan nito ang alok niya sa pagbigay ng trabaho kay Jericho. Subalit ngayong nawawalan na siya ng pag-asa, nilunok niya na lang ang pride at kumatok sa pinto ng babae. Pagkabukas nito, tumambad sa kanya ang lasing na figura ni Daisy. Tiningnan lang siya nito at tumawa ng walang dahilan. Oh, Maricar, long time no see ah. Merry Christmas. Mukhang haggard ka kahit Pasko ha. Anong atin? Pasensya ka na sa pagsulpot ko ng biglaan, Daisy. Magbabaka sakali lang sana ako kung may gamot kayo dyan para sa sakit ng tiyan na pwedeng mahingi. Medyo malayo pa kasi kung sa bayan ako bibili. Wala rin ako mapag-iwanan kay Oyo. Gabi na rin kaya siguradong sarado na ang center. Ha? Ang dami mong sinabi pero hingi lang ang narinig ko. Kung ano man yan, wala. Wala ko niyan. Lahat ng bagay ngayon pinaghihirapan tapos hihingi ka lang. Hindi naman sa ganun. Ibabalik ko naman. Emergency lang. Ano ba yan? Sino ba kausap mo dyan, love? Tunaw na yung yelo, oh. Dagay mo na. Sarado mo na yan. Istorbo yan, ah. Saglit lang, love. Papunta na. Ay, Maricar, sa iba ka nila manlimos, okay? May bisita pa ako kaya wag mo muna ngayon. Sige na, bye. Napatulala na lang si Maricar nang pabagsak siyang pagsarha ng pinto ni Daisy. Ngunit sa halip na magmukmok sa labis na pagiging maramot ng babae, dali-dali niyang binalikan ng anak para na lang sa labas manghingi ng tulong. Buhat-buhat niya si Oyo pababa habang dumadaing pa rin ito sa sakit ng tiyan. Base sa isinuka ng anak niya kanina, hinala niyang puro matatamis yun at nasobrahan ito ng kain. Papalabas na sila ng apartment nang nakasalubong nila si Jericho na mukhang kadarating lang mula sa racket nito. Nang makita sila ng binata, nag-aalala itong kinuha si Oyo sa pagkakabuhat ng ina. Ate Maricar, ano nangyari sa kanya? Nasobrahan yata sa kinain. Bigla na lang sumakit ang tiyan. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Wala na rin kasing naiwang gamot sa taas. May nadaanan ka bang bukas pang butika kanina? Puro sarado na rin yung nadaanan ko, ate. Delikado na rin sa labas ngayong oras. Maraming lasing. Baka mapano pa kayo sa daan. Titignan ko po sa kwarto ko kung may mahahanap pa kung pwede makatulong. Saglit lang po. Inihiga saglit ni Jericho ang bata sa sofa ng common area nila at dali-daling pumunta sa kanyang kwarto. Wala siyang stock ng karaniwang mga gamot dahil hindi siya sanay sa ganon. Kung meron man siyang ginagamit na panlunas, yun ay mga tuyong dahon lang ng halamang gamot na nire-reserba niya kapag nadapuan siya ng karamdaman. Kinuha niya yun at pinakuluan sa maliit niyang lutuan. Nang kumulo na, agad niya tong nilagay sa tasa. Sinilid niya rin sa bulsa ang pamahid na baka makatulong sa bata. Pagbalik niya, naroon pa rin ang mag-ina at mas lalo lang nag-aalala ang mukha ni Maricar. Ito na ate, pasensya na natagalan. Iupo niyo po siya saglit. Dahan-dahan lang po ang pagpapainom. Maupo ka muna, anak. Oh, dahan-dahan lang sa pag-inom ha, mainit pa. Ano ba yan, Mama? Lasang lupa. Tisin mo lang, anak, para gumaling ka. Diyos ko, ano ba kasing pinagkakain mo kanina? Humihilab na ba ang tiyan mo, Oyo? Ate, ipahid mo to sa parting masakit. Pagkatapos pahira ni Maricar ang tiyan ng anak at maubos na nito ang pinainom sa kanya, unti-unti na ring humupa ang pananakit ng tiyan ng bata. Nakatulog na lang ito sa bisig ng ina at nang hindi na ito umiinda sa sakit, tinulungan na sila ni Jericho pabalik sa taas. Sa dulo ng pangalawang palapag, rinig pa ang malakas na pagkanta ng mga bisita ni na Daisy. Nagising naman saglit si Oyo sa ingay at inagapan na lang ni Maricar sa pagkuha sa pagkakabuhat ni Jericho ang anak. Pagkapasok nila, agad nang sinara ng babae ang pinto at maayos na pinatulog ang anak sa silid nila. Pagkabalik niya sa sala, nandoon pa si Jericho at patapos ng linisan ng kaninang naiwang kalat ni Oyo. Naku, Jericho, ako na sana dyan, nakakahiya naman. Pasensya na talaga sa abala mula kanina ha. Mukhang pagod ka pa galing sa trabaho. Ayos lang po ate. Ang mahalaga, okay na si Oyo. Kawawa naman kasi yung bata. Buti medyo gumaling na siya.
Oh, eto nga pala. Maliit lang ang nakayanan. Bawi na lang ako sa susunod kapag nagkapera na ha. Naku, ayos lang po talaga ate. Itago nyo na lang po yan. Hindi na po kayo iba sa akin, kaya hindi nyo naman ako kailangan bayaran. Balik tulong ko na rin po yan kasi madalas nyo akong bigyan ng pagkain kapag walang-wala rin ako. Ay, kanina halos mawalan na ako ng tiwala na may mabubuting tao pa sa mundo. Pero may mababait pa rin pala na katulad mo. Hindi ka kagaya ng mga madadamot nating kapitbahay. Salamat talaga, Jericho ha. Kung wala ka kanina, hindi ko alam kung saan kami napadpad ni Oyo ngayon. Walang anuman ate, mauna na rin po pala ako. Magpahinga na rin kayo. Pagkatapos ng mahalagang okasyon, bumalik na rin sa dati ang daloy ng araw nilang lahat. Ginamit naman ni Daisy ang panahong yon para tuluyan ng singilin si Jericho sa renta. Talagang inabangan niya ang pag-uwi ng binata galing sa trabaho. Ayaw niyang mas humaba pang pamamalagi nitong nakakataka sa renta, hindi gaya ng iba. Oh ate, nandyan po pala kayo. May kailangan ka po ba? May gusto lang sana akong pag-usapan tungkol sa renta, Jericho. Hindi pa po ba yung nakaklaro? Akala ko ayos na po. Napag-isip-isip ko rin kasi to. Sana wag mo masamain ha. Alam kong nasanay ka sa paraan ng pamamalakad ni Mama. Pero ngayong ako na ang landlady nyo, gusto ko sanang baguhin ang patakaran dito. Kung ayos lang sa'yo. Naiintindihan ko naman po. Ano po bang gusto niyo mangyari ate? Kung pwede sana, magbayad ka na ng sarili mong renta. Total, mas maliit naman ang kwarto mo kumpara sa lahat ng unit dito. Babawasan ko na lang ng 20% yung singil sa'yo para lang talaga fair sa lahat. Ano sa tingin mo? Sige ho, kung yun ang gusto nyo. Pabor na rin sa akin to para hindi na ako mahirapan sa pagbili at magagamit ko ang bakanting oras sa ibang trabaho. Hindi man gaanong maintindihan ni Daisy ang huling sinabi ng binata. Ang importante, pumayag na ito sa nauna niyang alok. Akala ng babae nanalo na siya. Magkakaroon na siya ng ekstra na pagkakakitaan. Ngunit hindi nagtagal, naging lantad sa kanya ang tinutukoy ni Jericho. Ang naging unang senyales ay ang pagreklamo ng isa nilang tenant na si Melinda. Sa ilang taong ko rito, ngayon lang nangyari to. Bakit walang natirang sabong panlabas sa baba? Maglalabas sana ako buong araw pero wala na. Nasira na ang plano ko kasi ang hirap mong pangkatukin. Sandali lang ho, mag-unustili muna kayo. Bakit po ba akong pinagagalitan nyo tungkol sa paglalaban nyo? May bilihan naman sa labas ha. Bakit dito kayo nagre-reklamo? Ano? Nagbibiro ka ba, Iha? Parte ng binabayaran ko rito buwan-buwan ang budget sa ginagamit namin. Laging puno ang stock sa laundry room. Kaya ang pinagtataka ko, bakit nagkaubusan na? Nang mas lalong nag-alboroto ang matanda, doon na nalaman ni Daisy ang lahat. Ang unang sinabi ni Jericho tungkol sa klase ng pagbabayad niya ay ang pagpupuno niya ng stock sa laundry room. At ngayong sinisingil niya ito sa ibang paraan, binawi ng binata ang gawain yun. Pagkatapos mapakalma ni Daisy si Melinda at nasabing bukas ay gagawa siya ng paraan, nakabusangot na lang itong umalis. Hindi pa siya nakakabawi sa tagpong yon nang may kumatok na panibagong tao. Ngayon naman, ang tenant sa ika-4 na palapag ang sunod na dumulog sa kanya. Hi, te. Andra nga pala. Yung jowa ko lang yung na-meet mo last time. Pero ako yung isa sa mga tenant sa 4th floor. Nakakaistorbo ba ako? Hindi naman. Bakit? Anong kailangan mo? Napansin ko kasi na ilang araw nang pundi yung ilaw sa hallway namin, te. Medyo nakakasyokot kapag dumadaan kasi madaling araw ako umuwi eh. Baka pwedeng paayos na. Usually si Jericho nag-aayos ng mga sira dito eh. Pero nung tanungin ko naman kanina, sa'yo na lang daw ako dumiretso. Ay, ganun ba? Pasensya na. Sige, mamaya kakausapin ko. Ayun, sana maayos na mamaya before ako umuwi ah. Salamat ate. Sa sunod-sunod na reklamo ng mga tenant na si Jericho ang nakikitang sentro ng babae, hindi na napigilan ni Daisy na sugurin ito. Sa isip niya, kung hindi dahil sa kapabayaan ng binata, matiwasay sana siyang nagpapahinga ng araw na yun. Sa isiping parang gumaganti ito sa kanya, mas lalo siyang nagalit. Para na rin kumpirmahin, siya na mismo ang humalughog ng stock sa laundry room. Nang makita niyang wala ngang laman, hindi na niya napigilan ng sariling guluhin ng binata. Jericho,
Lumabas ka nga dyan! Ate, anong problema? Bakit kayo nagagalit? Yung mga tenant nagre-reklamo kasi walang stock. Sira din ng ibang ilaw sa apartment. Hindi ba obligasyon mo yon? Nananadya ka ba kaya sa akin mo na pinapasa lahat? Ho? Hindi ba pumayag na ako na magbayad sa inyo ng renta? Akala ko maayos ng usapan natin, ate. So, anong connect nun sa kapabayaan mo? Ano, gumaganti ka dahil sinisingil kita? Hindi ho sa ganun. Ang akin lang, ngayon nagbayad na ako ng renta. Bakit pa po ako bibili ng stock at magtatrabaho rito sa apartment bilang kapalit gaya ng dati? Bukas akong tumulong sa mga nakatira dito. Pero kung sisingilin niyo ako ng patas, gaya ng sabi niyo, maglalaan ako ng katumbas nun. Hindi po pwedeng doble ang ibuhos ko rito. Nakakuha ng atensyon sa ibang apartment ang harapan ng dalawa. At ang mga nais pa sanang sabihin ni Daisy, kinimkim na lang niya. Umatras na lang muna siya dahil ayaw niyang magmukhang kontrabida sa harap ng ibang tao. Dehado kasi siya. Kung sa pagitan lang nila, mas kakampihan ng mga tenant ang napamahal na sa kanilang binata. Ngayon tuloy, kailangan na lang saluhin ni Daisy ang pinabayaang trabaho nito. Mabilis niya ring pinagsisihan yon. Kung susumahin kasi ang katumbas na pagbili ng mga kakailanganin palagi sa apartment at pagbayad sa mga taong gagawa rito, mas mahal pa kesa sa bayad sana ni Jericho. Napansin naman ng nobyo niyang si Oliver ang pagiging problemado niya. Love, ilang araw ka na nagbibilang dyan ah. Matagal na tayo hindi kumakain sa labas. Ano ba kasi yan? Huwag ngayon, Oliver. Isa ka pa. Kung may kwenta ka lang sana sa mga gawain dito, hindi ko na kailangan kumuha ng tao. Kita mo, ang mahal-mahal oh. Mag-aayos lang ng ilaw, ganito na agad ang bayad. Oh, chill lang. Mababawi mo rin ang perang yan kapag na-claim mo na ang mana mo sa mama mo, love. Matagal pa yon. Kailangan ko pa magtiis sa cheap na lugar na to. Kabwisit. Bakit kaya hindi mo nalang lagyan ng hidden charge sa mga tenant mo, love? Gaya ng ginagawa natin sa pinagtatrabahuan natin dati. Sorpresahin mo sila sa bayarin. Tila nakarinig ng magandang ideya si Daisy sa sinabing yon ni Oliver. Muntik niya na makalimutan ang nakaraan niyang racket. Natanggal sila sa dating trabaho dahil sa pangungupit. Trabahador lang sila noon ngunit malakas na ang loob nilang manlamang. Ngayong pagmamay-ari na ng babae ang building, naisip niyang mas may kalayaan siyang gawin yon. Kaya naman para makabawi sa ginastos niya nitong nakaraan, simula bukas, ilalatag niya na ang bagong patakaran. Para saan tumpatong sa renta ko, Daisy? Sa tinagal-tagal ko rito, patas lagi ang singil. Bakit ngayon may dagdag na? Para po yan sa paggamit niyo ng washing machine at dryer, manang. Renta, kumbaga. Ano ka mo? Hindi ka pa nakatira dito, ginagamit na namin yung washing machine. Kaming lahat ang gumagamit at matagal nang pinapayagan yun ni Lourdes. Nasabi niyang para yun sa lahat ng tenant niya. Yun na nga po, wala na si mama kaya ngayon ako na ang masusunod. Konti lang naman ang charge, manang. Hindi nyo naman ikahihirap yan. Pasalamat pa nga kayo, wala na akong dagdag singil sa mga taong pinapakinabangan nyo ng walang bayad. Grabe, pambihira ka talagang bata ka. Hindi ko alam kung saan ka nagmana. Ang buting tao ni Lourdes, napakadamot mo. Hintayin mo lang at may balik din yan sa'yo. Naghihimutok na napaalis ang matanda. Parang wala namang narinig na pumasok lang ulit si Daisy. Inaasahan niya na ang ganong reaksyon kay Melinda lalo pat kilalang makunat ito. Sa lahat kasi ng tenant na pinadala niya ng bagong bill, ito lang ang sumugod sa kanya. Alam niyang dadaing din ang iba, ngunit mas pipiliin na lang nilang sumunod kaysa gumawa pa ng gulo. Kinahapunan, may kumatok at saktong si Oliver ang sumagot. Pawisang tumambad sa kanya si Andra na mukhang galing pa sa paglilinis. Hi, nandiyan ba si Daisy? Itatanong ko lang sana kung nasan yung hagdan. Wala na kasi sa likod eh. Hindi rin alam ni Jericho kung saan napunta. Ah, yung bakal ba? Teka, kukunin ko lang muna. Teka lang, love. Andra, saan mo gagamitin yung hagdan? O, may ipapalagay lang sana ako sa kisame ko, te. Nandito pala sa inyo. Nahirapan akong maganap. Akala ko nanakaw na. Kunin mo na ron, love. Nga pala, 100 lang ha. Ngayon mo ba babayaran o ipapaabot mo na lang mamaya? Naguluhan si Andra sa sinabi ni Daisy. Akala niya kasi pagmamay-ari ng apartment ang kung anumang kagamitan para sa mga tenant. Sa isip niya, libre na yon kung sila ang gagamit.
Ngunit mukhang iba ang plano ng babae. Para saan yung 100, te? Bagong bili ba yung hagdan? Kung ganoon, kahit yung luma na lang ay hihiramin ko. Okay pa naman yun. Hindi naman. Yung luma pa rin to. Pero maniningil lang ako ng konting halaga sana. Alam mo na, para sa maintenance at kung ano pang kailangan gamitin dito sa apartment natin. Ay, ganun? Hindi ka rin madamot, no, te? Sige, ipapaabot ko na lang yung bayad mamaya. Salamat, ha. Nagtagal ng ilang buwan ang ganong sistema ni Daisy. Bawat kagamitan, nilalagyan niya ng karampatang halaga. Basta't alam niyang pagmamay-ari ng apartment nila, ipagdadamot niya. Kung may hihiram man, kailangan pang bayaran ng babae para magamit ang mga bagay na yun. Tuwang-tuwa naman ang magnobyo sa ekstrang kita na nagpapapuno sa kanilang bulsa. Hi, ang ganda talaga na naisip mong racket, love. Kung magtutuloy-tuloy to, baka pwede na tayong umalis sa lugar na to. Napakainit dito, kahit may aircon. Magbakasyon kaya tayo, love. Mahal na araw naman next week eh. Sayang ang panahon kung hindi tayo magtatampisaw sa beach or sa pool. Maganda naman ang naisip mo. Pero sino magbabantay rito? Baka kapag nawala tayo saglit, magpakasasama ngayon. Baka samantalahin nilang wala tayo. Ilang araw lang naman, love. Kapag mas lalong uminit ang panahon, pwede mo namang irason na tumaas ang bill ng kuryente. Matik, angat yun sa bayad sa'yo. E di, bawi agad tayo. Ano sa tingin mo? Ang taray, hindi ko naisip yan, love. Matalino ka rin pala. O sige, gagawin ko yan. Wait, titignan ko muna kung may outfit ako na pang beach. Excited na ako. Nang parehong araw ding yon, habang nagpapahinga si Jericho galing trabaho, napansin niyang mas lalong lumaki ang crack sa kanyang pader. Hindi niya gaanong pinansin yun nung una. Ngunit kamakailan lang, mas nagiging prominente ang linya. Nang suriin niya ng malapitan, nakita niyang medyo malalim yun at lumulusot na ang dulo sa pangalawang palapag. Agad niyang pinuntahan ang direktang nasa itaas ng kwarto niyang si Maricar. Nagtaka pa nung una ang babae, ngunit pinaliwanag naman ng binata na may kailangan siyang tingnan. At doon nga, sa sahig nila at paakyat sa pader sa gilid, mas kita ang awang sa semento. Hindi lang to simpleng marka, kaya naman nabahala na siya. Anong problema, Jericho? May nakita ka ba? Ate, matagal na po bang ganito to? Mga ilang buwan na rin siguro. Pero teka, mas lumala yata ito ngayon kaysa nung nakaraan. Napansin ko, lagi ako natatalisod kapag dadaan ako papunta sa kusina. Hala, paano kung delikado pala to? Anong gagawin natin? Mas okay po sigurong malaman muna to ni Ate Daisy. Delikado rin kasi to kung sakaling lumindol, wag naman sana. At least ngayon, mapagandaan natin, ate. Sige, ikaw nang bahala pero sasamahan na kita papunta ron. Baka awayin ka na naman ng babaeng yon. Magkasabay na pumunta ang dalawa sa unit ni Daisy. Ayaw mangharapin ni Maricar ang babae dahil sa nakaraang pagdadamot nito. Inuna muna niya ang kaligtasan nila kaysa sa kanyang hinanakit. Pinagbuksan sila ni Daisy at nang makita silang dalawa, nangasim agad ang ekspresyon nito. Oh, anong kailangan nyo? Magandang hapon, ate. May gusto lang sana kaming ilapit na concern sa'yo. Tungkol sa crack na nakita ko sa kwarto ko pati sa unit ni Ate Maricar. Medyo malalim kasi yung pagkakabakbak eh. Baka pwede niyo pong ipacheck para lang makampante kami. Ha? Dahil lang sa simpleng crack, i-istorboy nyo ko? Kita mo yung nasa gitna ng kusina ko? Mas malala pa yata yan sa tinutukoy nyo. Nakita nyo ba ako nagreklamo? Kung marami na palang ganyan sa buong apartment maliban sa nakita namin, mas delikado po kung ganun. Mas kailangan na yung i-check sa ganyan lagay. Luma na tong building kaya mas maigi ng sigurado tayo, ate. Nasobra na yata kay sa arte. Malit na bagay pinapalaki nyo. Kung mapilit kayo, edi kayo magbayad. Parang nagpanting ang tenga ni Maricar sa tinis ng boses at mga salita ni Daisy. Pilit man niyang pakalmahin ang sarili, napuno na siya sa sobrang pagiging madamot nito, kaya hindi niya na napigilang sumabat. Sumusobra ka na talagang babae ka ha? Sa doble-dobleng singil mo sa amin, laging wala kang ilalaan sa sarili mong ari-arian? Yung iba sa amin dito may anak, Daisy. Paano kami mananatili sa lugar na hindi kami ligtas?
di lumabas din ang tunay na pakay mo. Nang gagalaiti ka sa dagdag na bayad kaya gusto mo kong gumastos din sa bagay na hindi naman kailangan. Sana nagsabi ka na lang na hindi mo afford. Hindi yung marami ka pa sinasabi dyan na parang aping-api ka naman. Pambihira. O ano? Ano ha? Teka lang ho, kumalma kayo. Pwede naman po natin itong pag-usapan na mahinahon. At Ate Daisy, seryoso po kami. Kung hindi nyo po mapapatingnan yung crack na yon, baka ano pa mangyari. Oo na, ipapacheck ko na. Pwede ba umalis na kayong dalawa? Panira kayo ng araw. Malakas ang bagsak na pinagsarhan sila ng pinto ni Daisy. Nag-aalboroto man ang damdamin ni Maricar dahil sa pinagsasabi ng babae. Pilit naman siyang pinakalma ng binata. Alam kasi nitong wala silang malulutas na problema kung hahayaan nilang manaig ang init ng ulo. Lalo pa na ang kaharap nila ang babaeng ganoon ang ugali. Buti na lang talaga inawat mo ko. Kundi masasampulan ko talaga ang babaeng yon. Hayaan mo na ate, kapag inunahan mo yun baka mabaliktad ka pa. Tama ka naman. Pero namumuro na talaga siya. Akalain mo, halos gipitin na tayo tuwing singilan. Pero kapag kailangan na natin, napakadamot naman. Marirealize niya rin yun sa uli ate. Malay mo, magbago rin siya. Iyon, magbabago? Wala nang pag-asa yung Jericho. Siguraduhin niya lang talagang napatingnan niya yun bago ako bumalik galing probinsya. Kung hindi, makikita niya talagang hinahanap niya. Tama ang hinala ni Maricar. Wala ngang bakas ng pagbabago sa babae. Mas inuna ni Daisy ang pag-aayos ng dadalhin sa bakasyon at wala sa plano nitong kumuha ng taong titingin sa kalagayan ng building nila. Hanggang sa makaalis na lang silang magnobyo, hindi sumagi sa isip niya ang ganung bagay. Aalis na kami ha. Balitaan mo na lang ako kapag may pumunta para i-check ang apartment. Iiwan ko na lang sa iyo yung susi para wala nang aberya kapag nag-check man sila. Sige ate, ingat po kayo sa biyahe. Wala ka ba talagang uuwi ang probinsya, Jericho? Kung problema mo yung pamasahe, bibigyan kita. Sama ko na lang sa amin, kuya. Wala na po ate, huwag kayong mag-alala, ayos lang ako rito. Magbabawi ako ng mahaba-habang tulog. Sige na po, baka maabutan kayo ng init. Bye Oyo. Na magsimula na ang mahal na araw, naiwan si Jericho sa apartment dahil karamihan sa mga tenant umuwi sa probinsya. Ang iba namang hindi nagbakasyon, panandali ang pumunta sa simbahan para magpanata. Iba ang katahimikan ng partikular na hapon na yon, kaya piniling magpahinga na lang ng binata at balak sanang magsimba pagkagising niya. Subalit wala na sa plano niya ang sunod na nangyari. Naalimpungatan si Jericho nang marinig niya na parang may nagbabagsakan sa paligid. Doon niya lang sunod na pinanood ang pag-uga ng lupang kinatitirikan ng kanyang higaan. Binilisan man niyang kumilos para iligtas ang sarili. Huli na ang lahat dahil sa bilis ng pangyayari. Nakagapang pa siya sa ilalim ng higaan ngunit kalahati lang ng katawan niyang nakaligtas sa sunod-sunod na pagguho ng tipak ng simento na dulot ng may kalakasang lindol. Ramdam niya ang pagtama ng mabibigat na tipak sa mga paa niya. Sumigaw siya sa sakit ngunit natatakpan lang yun ang ingay ng pagguho ng building. Nang huminto na ang pangyayari, tila may nakadagan sa kanyang mabigat. Tawag siya ng tawag ng saklolo hanggang sa mamaos na siya. Pilit niyang nilabanan ang kirot at pagod. Subalit sa huli, nakatulog na siya sa sobrang pangihina. Nagising na lang siya ulit nang maramdaman niyang parang may gumagalaw na sa paa niya. Sir, naririnig niyo ba ako? Tutulungan namin kayo makalabas dito. Huwag niyo po ipikit ang mga mata niyo. Tulong. Sir! Team, tulungan niyo ako dito. May injured. Pakihanda ang kakailanganin. Bilis ang kilos. Mabilis ang pagresponde ng mga medik kay Jericho. Agad itong itinakbo sa ospital at sa kabutihang palad, hindi ito sumuko pagkatapos lapatan ng lunas. Nakalanghap siya ng maraming alikabok at nagtamo ng malalang pinsala sa kanyang mga binti. Nang mabalitaan naman ni Maricar ang nangyari galing kay Andra, agad siyang bumiyahe pabalik para tumulong. Ganon din ang ginawa ng iba pa nilang tenant na nagmamalasakit kay Jericho. Halos mapuno ang kwarto ng binata dahil sa pag-aalala ng mga tao sa kanya. Ngunit kahit stable na ang kalagayan niya, hindi pa rin nagigising ang binata. Sa kabilang banda naman,
Enjoy na enjoy ang magnobyo sa kanilang bakasyon. Nang makita ni Daisy ang cellphone niya na maraming missed calls mula sa iba't ibang numero, mas pinili niyang i-off yon at wag nang pansinin. Picture na tayo, love. Nasaan ang cellphone mo? Iniwan ko sa kwarto, istorbo eh. Ang daming tumatawag. Hindi ba nila alam ang salitang bakasyon? Kaloka. Baka naman may kailangan. Hindi ko na problema yon. Sigurado si Maricar lang yon na nangungulit para gawin ko ang gusto niya. Pati sa bakasyon, sinusundan ako ng babaeng yon. Kumalma ka na. Iba na lang ang topic natin, okay? Mamaya na lang tayo magpicture. May naisip na pala ako na gagawin natin para sa iniwang pera ng mama mo. Para dun sa asungot. Basta, pagbalik, yun agad ang aasikasuhin natin. Hindi ako mapapakali hanggat hindi napapasakin ang perang yon. Di ba sa mga rentahan, kailangan i-renew minsan yung upa? Pwede tayong gumawa ng peking papeles na ipapatong sa kontrata. Pero ang totoo, pipirmahan niya yung pagtanggi talaga sa pera. Ano sa tingin mo, love? Habang nagpaplano ng masama ang dalawa, naging mabuti naman ang pag-recover ni Jericho sa ospital. Nang magising siya, tumambad sa kanya ang nag-aalalang mukha ng mga tenant na napalapit na sa kanya. Ipinagpasalamat niya yon ngunit hindi mawala sa kanya ang hinanakit dahil pansamantala niyang hindi magagamit ng maayos ang mga paa niya. Nako, kawawa ka naman, iho. Hayaan mo, tutulungan ka namin makalakad ulit. Pare-pareho man tayong nawala ng matitiran pansamantala. Sabay-sabay din tayo makakaahon. Salamat po talaga sa pagpunta niyo rito. Tatanawin ko po itong utang na loob. Pasensya na po at pinag-alala ko pa kayo. Hindi ka na iba sa amin, Jericho. Hindi ka dapat humihingi ng tawad. Kung tutuusin nga, hindi sana ito mangyayari kung nakinig lang ang babaeng yon. Ano, Andra? Hindi mo pa rin ba makontak? Hindi pa rin, te. Kanina ko pa sinusubukan pero ngayon wala na. Patay na yata yung phone nila. Lintik talaga ang babaeng yon. Makikita niya talaga ang galit ko kapag nakabalik na siya rito. Baon pa ng magnobyo ang sigla galing sa bakasyon nang sumalubong sa kanila pauwi ang kinahinatna ng apartment. Napaluhod si Daisy sa sobrang pagkabigla. Nabitawan naman ni Oliver ang gamit nila para takbuhin ang parte ng kanilang unit. Nagbabaka sakali itong masasagip pa ang mga mamahaling sapatos niya. Inawat naman sila ng mga taong nagtatrabaho ron dahil delikado pa ang lugar na agad namang ikinagalit ng dalawa. Sa tagpong yun sila nadatna ni Melinda at Maricar. Anong bawal kaming lumapit? Kami ang may-ari niyan. Gusto mo ba ireklamo ko kayo, ha? Tatawag ako ng pulis. Wow, so gumagana naman palang cellphone mo. Ilang araw ka na naming sinusubukang tawagan pero hindi ka namin makontak. Maricar, ano nangyari dito? Umalis lang kami saglit. Bakit biglang nagkaganito na? Sagutin mo ako. May ginawa ba kayo? Ano ba? Nasasaktan ako. Bitiwan mo siya. Walang iya kang babae ka? Imbis na tanungin kung ayos lang kaming tenant mo, parang naninisi ka pa. Matagumpay na inalis ni Melinda ang pagkakahawak ni Daisy kay Maricar. Para naman itong nasisiraan na hindi mapakali. Pinaliwanag na ng taong tumitingin sa kalagayan ng building ngayon ang pinagmula ng pagguho. Napatulala na lang ang babae dahil hindi niya alam kung papaanong haharapin ang sitwasyon. Pasalamat ka na lang at walang nasawi na mangyari yun. Si Jericho nga lang ang nasaktan dahil mas ginusto niyang bantayan tong building na responsibilidad mo sana. Kung nakinig ka lang talaga, hindi to nangyari. Bakit? Alam ko ba na mangyayari to? Mukha ba ako manghuhula, ha? May mga bagay na kaya mong pigilan kung hindi ka lang madamot, Daisy. Kung ginagawa mo lang ang responsibilidad mo. Alam mo, kulang pa ang isasagot mong gasto sa ospital sa epekto no sa bata. Malala ang nangyari sa paa niya. Teka, anong ako ang sasagot? Kita nyo na nga aksidente ang nangyari tapos ako pa ngayon ang gagastos para sa kanya? Hindi ko nakasalanan kung natsyempohan siya. Paano? Masyado kasi siyang bida-bida. Tumulong na mga kalalakihan sa paligid sa pag-awat kay Maricar nang muntik na nitong saktan si Daisy. Ipinilit pa ng babaeng hindi niya pananagutan ang nangyari. Sa huli, wala ring nagawa si Maricar kung hindi balikan ang binata sa ospital. At silang mga tenant na lang ang nag-ambagan sa pambayad. Nang lumipas ang ilang araw at nagkaroon na sila ng signal na ligtas ng balikan ang lugar na pinangyarihan ng insidente, magkakasama rin silang bumalik para tingnan kung may maisasalba pa silang gamit. Nakasaklay na sinuri ni Jericho ang paligid. Bukod sa iilang damit at mga dokumento, wala naman na siyang pagmamay-aring importante.
Nang matapos na ang lahat sa pagligpit, nagtipon-tipon sila sa isang gilid. Siguro babalik muna kami ni Oyo sa bahay ng biyenan ko. Ikaw, Aling Melinda, saan ka? Uuwi muna ako ulit sa probinsya. Namiss ko rin ang mga apo ko eh. Ako naman, dun muna sa bahay ng jowa ko. Since dun din naman ako lately. Ikaw, Jericho. Sa isang kasamahan ko po sa trabaho muna ako tutuloy. Mamaya susunduin niya ako para hindi na ako mahirapan. Nagsinungaling na lang si Jericho sa mga nakatatanda. Alam niyang mag-aalala mga ito sa kalagayan niya kapag nalaman nilang wala talaga siyang mapupuntahan. At nang makaalis na ang mga ito, paalis na rin sana siya nang maabutan niyang magnobyong kabababa lang ng sasakyan. Dumiretso ang mga ito sa paghalughog ng gamit. Natapos si Daisy na hawak-hawak ang isang folder habang si Oliver dala-dala ang 2 kahon ng sapatos at isang supot na mga damit. Akala niya ilalagpasan lang siya ng mga ito, subalit huminto ito sa harap niya. Binagsak ni Oliver sa paanan niya ang supot at nang uuyamang ekspresyon na tinignan siya ng 2. Sa'yo na lang yan, mukhang nadumihan na eh. Baka kabili pa naman ako ng bago. May damit din dyan ni Daisy. Pwede mong ibenta para may pera ka. Kawawa ka naman pala. Paano ka na yan? Sasama ka sana namin sa hotel pero bawal ang dagdag sa room namin eh. Huwag ka nang bumalik dito ha. Hindi mo naman kasi ma-afford ang renta kapag nagpa-renovate na kami. Sige na, aalis na kami. Bye! Sa halip na humingi ng pasensya, dinagdagan pa ng mga ito ang insulto sa kanya. Ganun pa man, matatag na inakay ni Jericho ang sarili dala-dala ang ilang damit ng magnobyong kanyang pinili. Alam niyang may paggagamitan siya ng mga iyon. Umabot na sa sukdulan ng kasamaan ng ugali ng mga ito at hindi siya papayag na basta-basta na lang siyang maging biktima. Mas tumibay ang loob niya dahil sa nangyari at dinala siya ng mga paa sa bagong destinasyon. Napadpad siya sa ilalim ng tulay sa lugar nila pagkatapos ng mahaba-habang paglalakad. Pamilyar kay Jericho ang tagpi-tagping bahay sa pinakasulok kaya doon siya dumiretso. Nang makita siya ng matandang lalaking nasa loob nun, nanlaki ang mata nito nang mapansin ang binata. Tuwang-tuwa si Mang Gusti na makitang maayos ang itsura ng dating batang gusgusin pa. Ngunit agad din itong nag-alala nang makita ang kalagayan niya. Iho, kumusta ka na? Oh, ano nangyari sa paa mo? Naku, mukhang malubato namamaga. Kaya ka ba lumapit dito para magpagamot? Hindi po to ang problema ko, Tatang. Gagaling din po yan. Nangalay lang po kasi nilakad ko papunta rito. Iba po ang ihihingi ko sana ng tulong sa inyo. Ano yun? Gusto mo bang gantihan ang gumawa nito sa'yo? Sabihin mo lang at tutudasin ko. Parang ganun nga ho. Pero hindi ko naman gustong makapanakit ng malala. Gusto ko lang ibalik ang perwisyo na pinaramdam nila sa iba. Walang pag-aatubili na hinanda ni Gusti ng kakailanganin pagkatapos niyang marinig ang buong pangyayari mula sa binata. Noong maliit pa si Jericho at nakita niyang palaboy-laboy, alam na niyang magiging mabuting tao ito paglaki. Nang kailangan nilang maghiwalay ng landas 5 taon na ang nakakaraan para malayo ito sa gawain niya, sinigurado niyang nasa mabuti itong kalagayan. Kampante naman siya sa sitwasyon nito dati. Talagang may hindi lang inaasahang pangyayari kaya naging ganito ang kinahinatna ni Jericho sa ngayon. Magsisimula na tayo, iho. Dala mo na ba ang kailangan ko? Hindi mo pa naman limot ang pamamaraan ko, ano? Nandito po ang damit nilang 2. May ibang kailangan ka pa po ba? Sapat na to. Ngayon, kailangan mo na lang maghintay at ako nang bahala sa iba pang gagawin. Nguyain mo to, iho. Mapapabilis nito ang paggaling ng pamamaga niyang paa mo. Pinaggutay-gutay ng matanda ang damit ng 2 bibiktimahin. Ipinorma niya yun sa hugis manik at tinali gamit ang lubid na binabad sa langis ng pagtangis. Matapos yon, iniwan niyang may espasyo sa gitna. Gamit ang siling bihira lang tumubo na sariling tanim ni Gustin, hiniwa niya yon at nilagyan ng karayom sa loob. Isinilid niya yon pareho sa nakabukang espasyo at matyaga niyang tinahi ang mga manika at nang matapos na, inalay sa altar kung saan niya binulungan ng dasal. Ang naiiwan na lang na gawain
Ang paghihintay na tumalab kay Daisy at Oliver ang sumpa. Mula kagabi, wala ka nang ganang kumain, love ah. Sayang naman kung hindi mo sasamantalayin ang buffet. Mamaya na ako kakain. Wala akong gana. Parang pinipiga ang kalamnan ko ngayon. O sige, ikaw ang bahala. Basta ako kanina pa kumakain pero walang kabusugan. Ewan ko ba pero ang bilis ko magutom ngayon. Hindi ako mapirme kapag wala akong inunguya eh. Eh di sana all. Ano, nagpunta ka lang ba rito para mang-inggit, Oliver? Nauwi na sa pag-aaway ang simpleng usapan lang sana ng dalawa. Habang si Daisy halos isuka lahat ng matikmang pagkain, kabaliktaran naman ang walang katapusang paglamon ni Oliver. Mas lumala lang ang nangyayari sa dalawa sa buong pananatili nila sa hotel. Naging seryoso yun na umabot na sa puntong naaapektuhan ang kanilang pagtulog. Minsa'y gigising si Oliver para magsuka at mas madalas, naalimpungatan si Daisy sa mga panaginip niyang nakakatakot. Doon, paulit-ulit siyang parang may hinahabol. Ngunit kahit anong takbo niya, hindi niya maabutan na parang pinagdadamutan siya. Hindi na nakatiis ang magnobyo at nagtungo na sila sa ospital. Ngunit malaking pagtataka nila na tuwing tumatapak sila roon at nasuri na, biglang nawawala ang sakit. At kapag komportable na sila pabalik sa kwarto, bumabalik ang mga sintomas. Naging paulit-ulit yun na nauwi na sa labis na paggastos. Hindi na nila alam ang gagawin at pasuko na sila nang biglang dumating si Jericho. Pang ilang gabi nyo na tong pabalik-balik ah. Nag-e-enjoy na ba kayo sa pagbisita sa ospital? Paano mo na lamang nandito kami? Huwag mo nalang pansinin yan. Peter lang yan kasi balik lansangan na siya. Ano ba to? Ganyan pa rin kayo makitungo sa iba kahit nag-iingalo na kayo? Sa buong panahong nangyari yan sa inyo, hindi man lang ba kayo nagnilay? Hinahanap ko pa naman kayo para sana magkapatawaran na lang. Pero wag na, nagbago na ang isip ko. Doon lang napansin ng dalawa na may hawak na dalawang manika si Jericho. Dahil doon at sa sinabi na rin ng binata, nakumpirma na nila ang kutob na ito ang may pakana ng pinagdadaanan nila. Sinubukan nilang agawin yun pareho. Ngunit kahit na dalawa na sila laban sa nag-iisang si Jericho, wala pa rin silang panama. Walang yaka. Ibigay mo sa amin yan. Sabi ko na nga ba may sa engkanto kang lalaki ka. Kaya pala kuwang-kuwa mo ang loob ng nanay ko. Siguro nilason mo ang utak niya. Hanggang ngayon binabaliktad mo pa rin ang sitwasyon ano? Kahit ikaw ang may pakana ng lahat ng to, kala mo ikaw pandehado. Ito ang kaibahan nating dalawa. Kapag binaliktad natin ang sitwasyon, siguradong magdadamot ka. Pero kahit kayo na ang may kasalanan, nakonsensya pa rin ako kaya hinanap ko kayo. Natahimik ang dalawa sa sinabi ni Jericho. Sa pagkakataong yon, hayag nang inabot ng binata ang dalawang manika sa magnobyo. Ito, tanggapin nyo. Sirain nyo para matigil ang sumpa. Tapos na ako rito. Gusto ko na lang magpakalayo-layo. Pero ito ang tatandaan mo, Ate Daisy. Sa ikli ng panahong nagmalasakit sa akin ang nanay mo, alam kong kapag nakita niya ang ginagawa mo at pinagpatuloy mo pa, hindi siya matutuwa sa'yo. Pagkatapos ng tagpong yon, yun na ang huling pagkikita nila. Patotoo sa sinabi ni Jericho, natigil nga ang karamdaman nila pagkatapos nilang sirain ang mga manika. Ganun pa man, lumipas na lang ang mga araw, binalik-balikan pa rin ni Daisy ang huling salitang binitiwan ng binata. Binagabag siya ng lubusan ng alaala ng kanyang ina at maging si Oliver, nakaramdam din ng pagsisisi sa kasamaang nagawa niya. Kaya habang muli nilang pinatayo ang apartment sa mas matibay na pagkakagawa, doon din nila inumpisahan ang pagbabagong buhay. Iho, congrats at nakapagtapos ka na. Nako, kung nakikita ka lang ni Lourdes, tiyak matutuwain sa narating mo. Ay, naiiyak tuloy ako. Eksena ko naman, Manang. Anyway, ito pa lang munting regalo namin magjowa sa'yo. Congrats, Jericho. Nako, salamat sa inyong lahat. Malayo pa ako sa pinapangarap ko pero dahil sa suporta nyo, pagbubutihin ko pa. Malaki ang tiwala namin sa'yo. Alam namin kayang-kaya mo to. Hala, teka. Si Daisy ba yung papalapit? O namamalikmata lang ako? Jericho, sorry sa istorbo. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Nagulat sila nang bigla na lang sumulpot si Daisy sa graduation ni Jericho.
May dala itong sobre at nahihiya ang ekspresyon ng siyasati nila ito gamit ang tingin. Matagal na simula nang muling pinatayo ang apartment nila at nakabalik din sila ng matiwasay roon. Ngunit hindi pa rin nila ito nakakagaangan ng loob. Ginawa nila ang lahat para hindi na ito makapaminsala pa pagkatapos ng nakaraang ginawa niya. Pinagbigyan naman siya ng binata at nang lumayo sila sa pagtitipon, inabot sa kanya ng babae ang pakay nito. Ano to ate? Panibagong bill ba? Hindi, Jericho. Alam kong huli na ako pero kailangan kong ibigay ang dapat na para sa'yo. Pamana yan ni Mama. Ibinili niya na ibigay raw sa'yo kapag nakapagtapos ka na. Pwede mong gamitin yan para makapagsimula ka. Gusto ko ring humingi ng pasensya sa'yo. Alam kong hindi ganun kadaling patawarin ang ginawa ko. Pero susubukan ko magbago. Hindi ko matatanggap to ate. Matagal ko na kayong pinatawad sa nangyari. Kung gusto mo makabawi, sa ibang tao na lang o sa ibang paraan. Love, late na ba ako? Nabigay mo na ba? Ito, muntik mo pa makalimutan. Humahangos na lumapit sa kanila si Oliver. May hawak ito na isa pang sobre at hila-hila ang maletang itinabi sa babae. Nagtaka naman si Jericho roon at maging sina Maricar na tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Ito rin pala ang pinunta ko rito bukod sa perang para sa'yo. Pakiusap, tanggapin mo na, Jericho. Wala na ako ibang taong mapagkakatiwalaan bukod sa'yo. Alam kong mahal na mahal ka ng mga naninirahan sa apartment. Kaya bagay lang na sa'yo ito mapunta. Anong ibig niyo sabihin? Ipapasa na namin sa iyong pamamahala sa apartment. May konting pera din diyang kasama para may magamit ka puwera pa sa personal na minana mo. Pasensya na rin ha. Alam kong hindi rin ako naging mabait sa iyo eh. Sa susunod na magkita tayo, pangako, babawi ako. Pero paano na kayo? Natanggap kami sa ibang bansa kaya doon na lang kami magsisimula ulit. At aminin na natin, hindi talaga kami bagay sa lugar na to. No offense Maricar ha. Nga pala, patawad din dun sa naging atraso ko kay paring Oyo ha. Magpapadala na lang ako ng regalo pambawi ko. Nagsilapitan na rin ang iba pa para sa kanika nilang hinaing. Nagkaayos na ang lahat at nagpaalam na sa huling pagkakataon. Nilisan ng magnobyo ang lugar na yon nang hindi sila pinagdadamutan ng panahon. At umuwi naman si Jericho na nagbago ang takbo ng buhay sa isang maghapon. Lumipas ang yugto ng buhay nilang yon sa mga aral na kanilang napulot, na walang mabuting dulot ang pagdadamot. Isa itong sakit na pwedeng mauwi sa trahedyang masalimuot at maaari lamang magamot kapag ito'y tuluyang naudlot. Wak!